Ang bagong yugto ng mag-ama. Ang unang sinag ng araw ay marahang pumasok sa munting bintana ng bagong bahay ni Mang Ruben at Giro. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, yero at pawid sa bubong. Hindi ito marangya, hindi sementado ang sahig, at wala pang pinturang dingding, ngunit para sa kanila, ito na ang pinaka-espesyal na lugar sa buong mundo. Sapagkat hindi na ito ilalim ng tulay, hindi gilid ng estero, at higit sa lahat, bahay nila ito. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming gabing ginugol sa trapal, karton, at malamig na semento, nagising si Giro sa tunog ng mga ibon at hindi sa ugong ng sasakyan. Huminga siya ng malalim. Amoy kahoy, lupa, at sariwang umaga. Ganito pala ang pakiramdam ng may sariling bubong. Bulong niya sa sarili. Nakita niyang nakaupo si Mang Ruben sa maliit na balkonahe. Maagang nagkape. Gamit ang lumang tasa na dati bitbit nila kahit saan sila mapadpad. Nakatitig ito sa paligid. Waring hindi makapaniwalang may ganito na silang tahanan. Tay! Tawag ni Giro habang iniunat ang katawan mula sa banig. Napatingin si Mang Ruben at may ngiting hindi mapawi. Iba ang ngiting iyon. Hindi dahil sa panalo sa sabungan, hindi dahil sa pera, kundi ngiting nakaligtas. Anak, gising ka na. Kumain ka muna, sabi ni Mang Ruben habang inaabot ang tinapay at kapeng mainit. Hindi tayo sanay sa ganitong umaga, ano? Umupo si Giro sa tabi ng ama at sumandal sa haligi ng bahay. Tay, parang panaginip lang to kahapon. Totoo na to ngayon, sagot ni Mang Ruben. At anak, ito ang simula, hindi ang wakas. Munting bahay, malaking pangarap. Ang bahay ay 4 sa 6 na metro lamang ang sukat. May maliit na kusina, munting sala, at isang silid na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Sa harap ng bahay ay may maliit na bakuran kung saan naroon sina Kidlat at Alimuom. Kapwa nakahimlay sa kulungan at tila mas payapa ngayon. Lumapit si Giro sa mga alaga at hinaplos ang mga ito. Dito na kayo titira mula ngayon. Hindi na tayo tatakbo sa ulan. Mahina niyang wika. Tandaan mo, Giro, sabi ni Mang Ruben habang nakatanaw. Itong bahay na to, hindi natin nakuha dahil nanalo tayo sa sabong, kundi dahil hindi tayo sumuko sa prinsipyo. Napatahimik si Giro. Totoo, hindi pera ang nagbigay ng bahay, kundi pagpapakatatag sa tama. Ang balitang kumalat. Habang nag-aayos sila ng kahoy upang ipako sa dingding, may kumatok. Tok, tok, tok. Pagbukas nila ng pinto ay si Aling Vina. May dalang prutas at bigas. Oh, Ruben, ito para sa inyo. Housewarming kuno. Nakangiting sabi ni Aling Vina. Naku, sobra-sobra na to, Nay, sagot ni Mang Ruben. Ay, sus. Hindi yan sobra. Alam mo ba, buong barangay pinag-uusapan ang ginawa ninyo? Ang sabi nila, may sabungerong lumaban sa maestro at nanatiling malinis. Abay, legend na kayo. Napakamot si Giro, medyo nahihiya. Huwag niyo po palakihin. Ginawa lang namin ang tama. Tama, pero hindi lahat may tapang gawin yon, sagot ni Aling Vina. Kaya ngayon, may mga taong gustong dumalaw dito. May sabungero daw na gustong humingi ng payo sa inyo. Nagkatinginan ng mag-ama. Payo? Gulat ni Giro. Sa atin? Ngiti ni Mang Ruben, parang hindi makapaniwala. Oh, aba, Ruben, dati kayo ang humihingi ng tulong, ngayon kayo na ang tinitingala. Pag-alis ni Aling Vina, napaupo si Giro sa papag. Tay, ibig sabihin, magbabago na ang tingin sa atin? Hindi na tayo mag-amang walang bahay? Umupo sa tabi niya si Mang Ruben. Anak, mayroon tayong bahay ngayon. Oo, maliit, simple, at gawa lang sa kahoy. Pero ang tunay na pagbabago,
hindi nagsisimula sa bubong, kundi sa pagtingin natin sa sarili. Hinawakan niya ang balikat ng anak. Huwag na nating dalhin ang kahapon bilang kahihiyan. Dalhin natin bilang lakas. Bagong landas. Kinahaponan, gumawa sila ng listahan ng dapat pagandahin sa bahay. Gumawa ng maliit na kulungan para sa manok sa likod. Magtanim ng gulay kahit maliit, malunggay, kamote, talong. Ayusin ang bubong bago dumating ang tag-ulan. Gumawa ng maliit na mesa para sa sabitan ng gamit. Habang sinusulat ni Jiro ang listahan, pumasok sa isip niya ang tanong na hindi niya mapigilan. Tay, magpapatuloy pa ba tayo sa sabong? Hindi agad nakasagot si Mang Ruben. Tumingin ito sa hawak na martilyo saka tumingala sa langit. Anak, ang sabong ay bahagi ng buhay natin. Hindi natin iyon kailangang iwan. Pero, bumuntong hininga siya. Iba na ang paraan natin sa pagsasabong ngayon. Ngumiti si Jiro. Ibig sabihin, hindi basta sabongero, kundi sabongerong may dangal? Tama. Ngumiti si Mang Ruben. At balang araw, hindi lang tayo lalaban sa ruweda. Baka magturo na rin tayo. Nagliwanag ang mata ni Jiro. Pangarap na hindi niya naisip noon. Ngayon, unti-unti nang nagiging posible. Huling linya ng unang araw. Habang papalubog ang araw, sabay silang naupo ni Mang Ruben sa harap ng kanilang bagong tahanan. Tahimik, payapa. Walang takot na baka may puwersang pumatay ng ilaw o magtaboy sa kanila palayo. Tay, tanong ni Jiro, bago sila pumikit upang magpahinga. Ano ang unang gagawin natin bukas sa bagong buhay? Ngumiti si Mang Ruben habang nakatingin sa langit na may unang bituin. Bukas anak, sisimulan nating ayusin ang tahanan. Hindi lang bahay, kundi buhay. At sa pagsapit ng unang gabi sa bagong tahanan, natulog silang may ngiti. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa panibagong simula. Maagang nagising si Jiro kinabukasan, hindi dahil sa takot o lamig, kundi dahil sa pananabik. Ang sinag ng araw na tumatama sa dingding ng kanilang munting tahanan ay tila paanyaya ng bagong simula. Lumabas siya, huminga ng sariwang hangin, at tanaw ang maliit nilang bakuran. Nakita niya si Mang Ruben na abalang nag-aayos ng ilang kahoy at kawayan. Tay, hindi pa kayo nagpapahinga? Tanong ni Jiro habang nag-aunan. Hindi uso ang pahinga kapag may bagong pangarap, tugon ni Mang Ruben na nakangiti. At ngayon anak, hindi na tayo nag-aayos ng trapal para mabuhay. Nag-aayos na tayo ng tahanan para magtagal. Napangiti si Jiro. Iba nga ang pakiramdam. Iba ang gumagawa ng bagay hindi dahil kailangan lamang, kundi dahil karapat-dapat. Paggawa ng bagong simula, nagtulungan sila sa pag-aayos ng bakuran. Nagkuha ng ilang tuyong kahoy para gawing kulungan ni Kidlat at Alimuong. Habang nagpapako si Mang Ruben, si Jiro naman ay naghuhukay ng maliit na lupa para pagtaniman nila ng malunggay. Tay, sabi ni Jiro habang pawis na pawis, di ko akalain na magiging masaya ang magbungkal ng lupa. Tumawa si Mang Ruben. Kapag lupa na ng sarili mo, kahit putik sa kamay, nagiging saya. Habang abala sila, napadaan si Mang Efren, isang matandang sabungero sa kanilang lugar. Bit-bit nito ang isang manok na tila may iniindang sugat. Aba, Ruben, binati ko kayo kagabi pero hindi ko kayo inabutan. Eto, may kailangan ako sayo, sabi ni Mang Efren. Ano yon pare? Tanong ni Mang Ruben. May manok akong hindi gumagaling ang paa, kahit nilagyan ko na ng gamot. Sabi nila magaling ka raw mag-alaga. Baka pwede mong tingnan. Nagkatinginan sina Jiro at Mang Ruben. Ito ang unang pagkakataon na ibang tao ang humihingi ng payo sa kanila. Hindi pera, hindi pusta,
kundi tiwala. Tiningnan ni Mang Ruben ang manok, hinaplos ang pakpak, sinipat ang sugat. Hindi ito sugat ng laban, sabi ni Ruben. Nadulas to o naipit sa kulungan. Maling gamot ang ginagamit mo. Ganun ba? Gulat ni Mang Efren. Kailangan ng tamang linis at dahon ng bayabas. Bigyan mo ako ng isang araw. Ako na ang bahala. Halos maluha si Mang Efren sa pasasalamat. Maraming salamat, Ruben. Iba ka. Dati ikaw lumalapit sa amin. Ngayon kami lumalapit sa iyo. Pag-alis nito, parang may tumusok na liwanag sa puso ni Jiro. Tay, ganito pala ang pakiramdam kapag ginagalang hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkatao. Tumango si Mang Ruben. Yan ang kayamanan na hindi mananakaw kahit kanino. Pagbisita ng mga kabataan. Bandang hapon, may 3 kabataang lalaki ang lumapit sa bakuran. May dalang maliit na kulungan at isang manok. Kuya Jiro, tawag ng isa, si Narding, binatilyong minsang nakasama ni Jiro sa basketball sa kalsada. Pwede po ba kaming matuto? Gusto po namin malaman paano yung malinis na sabong na ginawa ninyo. Nagulat si Jiro, hindi agad nakasagot. Gusto nyo matuto? Tanong ni Mang Ruben, nakataas ang kilay. Bakit hindi sa ibang veteranong sabongero? Sumagot si Narding, puno ng respeto. Kasi po, kayo ang nagpakita na may panalo kahit walang daya. Ayaw na po namin ng sabong na puro tuso. Gusto namin yung may dangal. Parang tinamaan ang puso ni Mang Ruben sa salitang iyon. Tumingin siya kay Jiro. Anak, ikaw ang bahala. Ikaw ang mas bata. Ikaw ang magiging halimbawa sa kanila. Nagulat si Jiro. Ako po? Pero tay, simulan mo sa maliit, hindi kailangan madami agad. Kung kaya mo silang turuan ng tama, gawin mo. Huminga ng malalim si Jiro. Ito na ba ang bagong tungkulin niya? Sige, sabi niya sa mga kabataan. Pero may unang rule. Kung mag-aaral kayo sa akin, kalimutan niyo muna ang salitang pusta. Ang uunahin natin ay paggalang sa manok at sa laban. Ngumiti ang mga bata at sabay-sabay na tumango. Para silang nakakita ng bagong guro, hindi ng sabungan, kundi ng prinsipyo. Isang misteryosong bisita. Pagsapit ng gabi, habang inaayos nila ang gamit sa loob ng bahay, may kumatok. Tok, tok, tok. Pagbukas ni Jiro, may lalaking nakaitim na jacket, hindi taga doon. May mapupungay na mata at ngiting tila may laman. Magandang gabi, sabi ng lalaki. Kayo ba sina Mang Ruben at Jiro? Bakit po? Tanong ni Jiro, waring nag-iingat. Naglabas ang lalaki ng isang envelope. Ipinabibigay sa inyo ito. Imbitasyon. Para sa isang malaking event sa susunod na linggo. Inaanyayahan namin kayo. Bilang hurado. Nagkatinginan ng mag-ama. Ano? Gulat ni Jiro. Huradong tagahatol ng laban, sagot ng lalaki. At hindi lamang pang barangay, kundi regional sabong event. Hindi makapagsalita sina Mang Ruben at Jiro. Huradong tagahatol? Ibig sabihin, hindi bilang manlalaro, kundi bilang tagapagbigay ng hustisya? Ngunit bago pa nila matanggap ang imbitasyon, nagsalita ang lalaki, malamig. Marami ang natuwa sa ginawa ninyo laban sa maestro. Pero tandaan ninyo, may ilan pa ring hindi. Tinapik niya ang balikat ni Mang Ruben bago umalis. Kung tatanggapin ninyo ito, hindi lang kayo magtuturo ng tama. Lalaban kayo sa maling nakasanayan, sa mas malaking entablado. Pagkaalis ng lalaki, nanahimik ang paligid. Dahan-dahang umupo si Jiro, hawak ang sobre, nanginginig ang kamay. Tay, ano ito? Simula na ba ng mas malaki kaysa sa akala natin? Umupo si Mang Ruben sa tabi niya. Anak, kapag ang tama ay ipinaglaban mo, hindi natatapos sa isang laban.
Lumalaki ang entablado at lumalaki ang responsibilidad. Tinapik niya ang balikat ni Jiro. At sa palagay ko, ito ang susunod nating misyon. Sa gabing iyon, bago sila matulog, humarap sila sa bagong tahanan at pinakinggan ang katahimikan. Ngunit sa hangin, ramdam nila ang paanyayang magpapatuloy sa laban. Hindi para sa pera, hindi para sa pangalan, kundi para baguhin ang mundo ng sabong. Kinabukasan, tila mas madaming tao ang napapadaan sa harap ng bahay ni Mang Ruben at Jiro. Hindi para mangusisa, kundi para bumati, magpasalamat o magpayo. Para bang overnight, mula sa pagiging magamang sabungero na walang bahay, naging haligi sila ng pag-asa sa mundo ng sabungan. Ngunit kasabay ng pagangat ng pangalan, unti-unting sumisilip ang mga aninong nais silang hilahin pababa. Unang pagtuturo ni Jiro, dumating ang mga kabataang gustong matuto. 5 sila ngayon, sina Narding, Baldo, Iking, Marlon at Toti, edad 14 hanggang 17. Bit-bit nila ang kani-kaniyang manok, kulungan at notebook. Okay, bago tayo magsimula, malakas na sabi ni Jiro, nakatayo sa gitna ng bakuran. May hawak na maliit na puting tabla na ginawa niyang chalkboard. Linawin ko ang unang 3 aral ng malinis na sabong. Sumulat siya sa tabla. 1. Respetuhin ang manok. 2. Respetuhin ang kalaban. 3. Respetuhin ang sarili. Nagtaas kamay si Baldo, kilalang pilyo sa lugar. Kuya Jiro, akala ko ituturo niyo agad yung mga teknik? Yung pang one hit, panggapang, pang-ikot? Ngumiti si Jiro. Lahat yan ituturo ko, pero kung ugat lang ang pag-aaralan nyo, hindi tatagal ang puno. Kapag walang prinsipyo ang sabungero, kahit magaling, magiging asal demonyo rin. Natameme ang mga kabataan. Napangiti si Mang Ruben sa gilid, ibang-iba na ang anak niya. Ngayon, pagpapatuloy ni Jiro, bakit respetuhin ang manok ang una? Sumagot si Iking, pinakamahinahon sa grupo. Kasi, sila ang lumalaban para sa atin. Tama, sabi ni Jiro. Hindi sila laruan, hindi sila gamit. Kung aalagaan mo sila ng tama, lalaban sila hindi dahil napilitan, kundi dahil pinagkatiwalaan ka. Napangiti si Mang Ruben. Yan ang hindi madalas matutunan sa sabungan. Bulong niya. Ang balitang kumalat. Habang nagtuturo si Jiro, lumapit si Aling Vina at ibinulong kay Mang Ruben. Ruben, may kumakalat na balita. May ilang sabungero daw na hindi natuwa sa paghirang sa inyo bilang hurado sa Regional Derby. Hindi na bago yan, sagot ni Mang Ruben, pero seryoso ang tono. Aba, iba ito, dagdag ni Aling Vina. May nagbanggit na baka masyado nang lumalaki ang ulo ni na Ruben, at saka may kumakalat na kwento na raw. Kayo ang dahilan kaya nahuli ang maestro. Napalingon si Mang Ruben sa anak, ayaw niyang makarating sa mga bata ang takot, pero hindi niya pwedeng balewalain ito. Salamat, Vina, mahinahong sagot. Babantayan namin. Imbitasyon na may babala. Pagkatapos ng session, nang makaalis ang mga kabataan, kinuha ni Mang Ruben ang sobre na iniabot ng lalaking dumalaw kagabi. Binuksan nila iyon sa loob ng bahay. Nakasulat, Imbitasyon, Regional Derby, Linis o Dungis. Venue, San Miguel Sports Arena. Araw, Sabado, alas 7:30 ng gabi. Kayo ang napiling Guest Integrity Judge, tagabantay ng patas na laban. Sa ilalim, may pangalawang papel. Hindi mula sa organizer. Mula sa hindi kilalang nagbigay. Nakasulat ng maliliit, parang ayaw mag-iwan ng bakas. Hindi lahat ng hurado nakauuwi. Tumigas ang katawan ni Jiro. Tay,
Ibig sabihin, delikado ang posisyon? Anak, sagot ni Mang Ruben. Kapag ang isang tao pumuwesto sa gitna ng tama at mali, may masasaktan talaga. Pero hindi ibig sabihin titigil tayo. Ang usapan ng mag-ama, habang naghahanda ng hapunan, hindi mapakali si Jiro. Tay, dapat ba natin tanggapin? Baka delikado. Baka maghiganti ang mga taong natamaan noong nahuli ang maestro. Hindi pa ba sapat na may bahay na tayo? Hindi ba pwedeng tumahimik na lang tayo? Maingat na inilapag ni Mang Ruben ang kutsilyong panghiwa ng gulay, tumingin sa anak at umupo sa tapat niya. Jiro, anak, nakikita mo ba itong bahay? Tumango si Jiro. Hindi ito ang sukli sa laban natin. Ito ang simula. Kung hihinto tayo ngayon, para nating sinabing hanggang dito lang ang kaya nating ituwid. Para nating sinabing natakot tayo. Nagbaba ng tingin si Jiro. Pero tay, paano kung may mangyari sa atin? Hinawakan ni Mang Ruben ang balikat niya mahigpit, matatag. Anak, may mas masahol kaysa mamatay. Ano yun? Ang mabuhay ng may alam kang mali, pero pinili mong manahimik. Tumulo ang luha ni Jiro hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mang Ruben. Hindi tayo papasok sa giyera ng walang plano. Hindi tayo susugod ng walang kasama. At higit sa lahat, hindi tayo lalaban sa paraan ng kalaban, kundi sa paraan ng tama. May nakikinig sa dilim. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-ama, may isang tao sa labas ng bakod na kasilip. Itim ang suot, pamilyar ang tindig. May hawak na cellphone na naka-video sa bahay. Nagpadala ng mensahe. Pinaghahandaan na nila. Sabihin kay Baston, hindi sila dapat makarating sa Sabado. At sa dilim, dahan-dahan siyang umalis. Hindi nila alam, bago pa sila maging hurado, may naguhusga na sa kanilang kapalaran. Kinabukasan, tila mas tahimik ang hangin sa paligid ng tahanan ni Mang Ruben at Jiro. Hindi ang payapang tahimik, kundi tahimik na may nakaambang panganib. Maging ang huni ng mga ibon ay tila may halong pag-aalala. Habang naglilinis si Jiro ng bakuran, napansin niyang may mga yapak ng sapatos malapit sa likod ng bahay. Hindi sa direksyong dinadaanan ng tao at hindi galing sa kapitbahay. Lumapit siya, sinipat ang marka. Tay, tawag niya. Hindi atin to at hindi rin kay Mang Efren o kay Aling Vina. Lumapit si Mang Ruben at tiningnan ang bakas. Isa, dalawa, pero hindi pabalik. Diretsong paalis, pamundo ng dilim. May dumaan dito kagabi. Maring sabi ni Mang Ruben, mahigpit ang panga. Hindi kapitbahay, nagmamanman. Pagtipon ng kakampi, hindi pwedeng pumasok sa laban ng nag-iisa. Kaya, gumawa ng unang hakbang si Mang Ruben. Kumalap ng kakampi. Pinuntahan nila si Kap Mar Reyes sa Barangay Hall. Kap, bungad ni Ruben, kailangan namin ng tulong. Hindi para makipagdigma, kundi para maiwasan ang digmaan. Alam agad ni Kap ang ibig niyang sabihin. May mga gumagalaw na naman ba? May nagbabantay sa amin kagabi, sagot ni Jiro. Hindi ako magtataka, tugon ni Kapitan. Kapag nalaman ng tao sa ilalim ni Maestro na kayo ang magiging hurado, susubukan nilang pigilan kayo. Naglabas si Kap ng isang maliit na kahon. Sa loob ay radyo na pangkomunikasyon. Huwag niyo tong dalhin sa obvious na lugar, pero kung sakaling may kakaiba sa Sabado, gamitin ninyo to. May 3 pa akong ipapahawak sa taong pinagkakatiwalaan ko. Lumapit si Kap at tinawag ang 3. Sina? Mang Ernesto, retiradong pulis. Kaloy, dating mananaya pero tumigil dahil sawang-sawa na sa daya. Benjo,
Jeepney driver na may dalang tapang at puso kahit hindi sabunggero. Hindi kami sabunggero, sabi ni Benjo. Pero kung laban to para sa tama, hindi namin kayo pababayaan. Hindi inaasahan ni Jiro at Mang Ruben ang suporta. Noon sila ang walang bahay, walang kakampi. Ngayon may mga taong handang sumuporta, hindi dahil sa pera, kundi sa prinsipyo. Tandaan nyo, sabi ni Cap, hindi kayo papasok sa Regional Derby bilang manlalaro, kundi bilang boses ng katarungan. Mas delikado yun. Unang senyales ng banta. Pagsapit ng hapon, habang nag-e-ensayo sina Kidlat at Alimuom sa bakuran, may dumating na motorsiklo, mabilis, huminto sa harap ng kanilang bahay at agad naghulog ng puting sobre sa lupa bago mabilis na umalis. Hindi iyon karaniwang liham. Kinuha ni Jiro ang sobre. May marka ng pula at itim. Pagbukas, may isang talim sa loob. At sa papel na nakasama, huwag kayong magpakita sa Sabado. Hindi lahat ng laban may panalo. Minsan, ang premyo ay kabaong. Nanlamig si Jiro. Tay, hindi na ito simpleng banta. Direktang pagbabanta na. Pinulot ni Mang Ruben ang tari gamit ang basahan, hindi direktang hinawakan. Hindi natin kailangang patulan ang takot nila, sabi niya. Pero hindi rin natin pwedeng isawalang bahala. Aral sa dilim. Kinagabihan, bago matulog, nag-usap silang mag-ama sa labas ng bahay. Anak, seryosong sabi ni Mang Ruben, kapag tinanggap natin ang pagiging hurado, hindi tayo lalaban para sa panalo. Lalaban tayo para sa boses ng mga walang lakas. Tahimik si Jiro, nakatanaw sa kalangitan. Tay, kung dati ang laban natin ay para sa bahay, ngayon para saan? Tumayo si Mang Ruben, humarap sa direksyon ng madilim na kalsada. Para sa pagbabago. Para sa mga batang natututo sa atin. At pagkatapos ng sandaling katahimikan, idinugtong niya. Para sa sabong na hindi kasing dumi ng nakaraan. May taong hindi dapat makita. Bago sila pumasok upang matulog, may huminto ulit na motorsiklo. Pero imbis ihulog ang kahit ano, may sumigaw mula sa dilim. Hindi kayo magtatagal. Isang bato ang tumama sa poste ng bahay. Agad lumabas si Mang Ruben at Jiro, pero mabilis nang nakatakas ang dalawang lalaking nakamotorsiklo. Hindi ito babala. Ito ay deklarasyon ng giyera. Pagpili. Sa loob ng bahay tumayo si Mang Ruben sa harap ng mesa, binuksan ang envelope ng imbitasyon at muling tiningnan ang salitang Guest Integrity Judge. Huminga siya ng malalim. Jiro, ito ang tanong ko ngayon. Tumingin siya diretso sa mata ng anak. Pag humarap tayo sa Sabado, handa ka bang hindi umatras kahit hawakan tayo ng takot? Si Jiro hindi agad sumagot. Pinisil niya ang kamay. Bumalik sa isip niya ang ilalim ng tulay, ang mga gabing nilalamig, mga panahong binansagang walang kwenta ang mag-ama. Hininga, tibok, desisyon. Matatag niyang sagot. Tay, noon tumakbo tayo dahil walang bahay. Ngayon may tahanan na tayo. Hindi na tayo tatakbo. Laban tayo. Ngumiti si Mang Ruben. May halong lungkot at pagmamalaki. At sa gabing iyon, hindi man sila nakatulog ng mahimbing, nakatulog silang handa. Sapagkat sa Sabado, hindi sila pupunta para humusga lamang ng laban. Pupunta sila para ipakita na may sabungerong hindi binibili ng takot. Lumipas ang 2 araw bago sumapit ang Sabado. Sa bawat oras, hindi mapakali ang paligid ng bahay ni Mang Ruben at Jiro. Tila bawat ihip ng hangin ay may dalang babala at bawat tunog ng motor ay maaaring panganib. Ngunit hindi sila nagpalamon sa takot, kundi naghanda. Paghahanda para sa araw ng derby. Maagang maaga, nagtipon si Mang Ruben, Jiro, Kapmar, Mang Ernesto, Kaloy at Benjo sa loob ng bahay.
Inilatag ni Mang Ruben ang maliit na planong ginawa nila sa papel. Protection radio sa 4 na tao. 2 exit route. Kung sakaling may emergency, roles. Sino ang magbabantay, sino ang kasama sa loob, sino sa labas. Hindi tayo pumapasok sa sabungan para humamon ng away, sabi ni Mang Ruben. Seryoso ang tono, pero hindi rin tayo papasok ng bulag. Tumango ang lahat. Kap, tanong ni Jiro. Sigurado ba kayong sapat to? Napabuntong hininga si Kapmar. Hindi ito gera na panigurado sa panalo, pero tandaan nyo hindi dami ang panalo. Tamang galaw, mahihinang bitak. Habang naghahanda sila, may napansin si Mang Ruben kay Kaloy. Tahimik ito, hindi kasing tapang ng una nilang kita. Lagi itong nakayuko, hindi makatingin ng diretso. May ilang saglit na umaalis nang hindi nagpapaalam at laging may hawak-hawak na telepono. Kaloy, tawag ni Mang Ruben noong hapon. May problema ba? Nagulat si Kaloy. Nagkunwaring ayos lang. Wala to. Napapagod lang. Pero hindi kumbinsido si Mang Ruben. Ang tahimik na tao bago ang laban. Minsan may tinatago. Pagsasanay ni Jiro. Habang abala ang matatanda sa pag-uusap, sinamantala ni Jiro ang sandali upang sanayin si Kidlat at Alimuom. Hindi para sa laban, kundi para sa demonstration kung sakaling hingin sa derby. Kung dati ang ensayo ay para manalo sa sultada, ngayon ay para magpakita ng tamang paggalaw. Kasama ang 5 kabataan na tinuturuan niya, itinuro niya ang tamang paghawak, tamang paglapag, tamang pagtirik ng tingin ng manok bago bitaw. Hindi lang lakas ang panlaban, paliwanag ni Jiro. Kung maganda ang asal ng handler, maganda ang asal ng manok. Nang matapos, napangiti ang mga bata. Kuya, gusto naming sumama bukas, sabi ni Narding, puno ng pag-asa. Umiling si Jiro. Hindi pa, delikado. May araw kayong sumama, pero hindi bukas. Ang unang senyales ng pagkakanulo, gabi bago ang derby. Habang kumakain, biglang may pintig ng radyo. Testing, testing, kumukunik pa ba tayo? Boses iyon ni Mang Ernesto. Rinig ka, sagot ni Kapmar. Walang lalabas bukas ng hindi ready. Pagkababa nila ng radyo, may kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Si Kaloy. Bro Ruben! Mahina ang boses, hindi makatingin sa mata. Pwede ka? Lumabas si Mang Ruben. Si Jiro ay nakiusyoso sa bintana. Bro, baka pwedeng pag-isipan muna natin ang pag-attend bukas, sabi ni Kaloy. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Bakit? May narinig ako. May mga lalaking papunta raw doon. Hindi para maglaro. Para sa inyo. Tahimik si Mang Ruben, pero ang mata ay nakasuri. At saan mo naman narinig yan? Tanong niya. May nag-text sa akin. Sinabihan ako na huwag ko raw kayong isama. Kapag tumuloy tayo, may mawawala raw sa atin. Mawawala? Maring ulit ni Mang Ruben. Oo, mawawala ka kung hindi ka sumunod sa nag-text. Hindi nakasagot si Kaloy. Kita ang kaba. Kaloy, sabi ni Mang Ruben, mababa ang boses. Kung may alam ka na hindi mo sinasabi sa amin, mas delikado yon kaysa sa kalaban. Hindi makaimik si Kaloy at umalis na lang na hindi nagpaliwanag. Pagbalik ni Mang Ruben sa loob, nagsalita si Jiro. Tay, si Kaloy, parang may itinatago. Tumango si Mang Ruben. Oo, pero hindi natin siya huhusgahan agad. Minsan, ang takot hindi nangangahulugang traidor. Minsan, nangangahulugang tao lang. Ang lihim na tanong ni Jiro. Habang papalapit ang gabi, hindi mapakali si Jiro. Lumabas siya at umupo sa harap ng bahay. Tinabihan siya ng ama. Tay, kung may isa sa atin ang bibigay, dapat ba nating ituloy?
Umihip ang hangin, tahimik ang paligid. Jiro, sagot ni Mang Ruben. Ang lakas ng grupo hindi sa dami, kundi sa katapatan. Kahit isa lang ang buo ang loob, kaya nitong tumindig. Pero kung mapupuno ng takot ang iba, tungkulin ng matapang na huwag silang itulak kundi hawakan. Napatingin si Jiro sa buwan. Tay, kung may traidor sa atin, anong gagawin natin? Tumingin si Mang Ruben sa anak diretso. Malinaw. Hindi natin siya lalabanan. Nagulat si Jiro. Tutulungan natin siyang pumili. Takot ba ang masusunod? O ang tama? Huling sandali. Bago ang Sabado. Bago sila matulog, tiningnan ni Mang Ruben ang radyo, ang imbitasyon at ang larawan ni Mila, ina ni Jiro, na nasa lumang wallet. Mahaba ang bukas. Bulong niya sa larawan. Bantayan mo kami. Sa dilim ng gabi, may isang lalaking nakatayo muli sa malayo, nakamasid sa bahay ni na Ruben. Ngayon, hindi siya mag-isa, may kasama na siyang dalawa pang lalaki. At ang isa, hawak ang litratong kinuha kani-kanina lang. Larawan ni Jiro. Bukod sa larawan, may nakasulat sa likod. Target. Jiro hindi dapat makarating sa arena. Sumapit ang Sabado, ang araw ng Regional Derby, kung saan gaganap sina Mang Ruben at Jiro bilang guest integrity judge. Mula umaga pa lang, mabigat ang hangin. Parang may unos na paparating. Hindi lang ulan ang pinaghahandaan nila, kundi taong may balak na sumira sa katotohanan. Umagang hindi tahimik. Nagluluto si Mang Ruben ng lugaw habang si Jiro naman ay nag-aayos ng bag, papel, ballpen, radyo, maliit na first aid kit at larawan ng ina niya bilang panlakas ng loob. Tay, ilang oras po bago tayo dapat umalis? Tanong ni Jiro. Sinusubukang gawing normal ang tono kahit mabilis ang tibok ng dibdib. Bago mag-alauna, gusto kong maaga tayo sa venue. Mas mabuting naghihintay kaysa hinahabol. Sagot ni Mang Ruben. Habang kumakain, dumating sina Kapmar at Mang Ernesto. Handa na ba kayo? Tanong ni Kapitan. Handa na, Kap. Sagot ni Jiro. Pero ramdam ng lahat ang tensyon sa likod ng salita. Nang matapos kumain, lumabas sila upang sumakay sa tricycle ni Benjo. Ang tangkang pagdukot. Pagdating nila sa kanto bago makasakay, napansin ni Mang Ruben ang isang kulay itim na van na nakaparada sa gilid. Hindi gumagalaw, pero hindi rin umaalis. Nang maglakad sila papalapit sa tricycle, bumukas ang pinto ng van. Dalawang lalaki ang mabilis na bumaba. May takip ang mukha at may hawak na tela na tila may pampatulog. Jiro, ingat! Sigaw ni Kapmar. Isang lalaki ang sumunggab kay Jiro, pero mabilis itong umiwas at nasiko ang braso ng umaatake. Si Mang Ernesto, kahit may edad na, mabilis na kumilos, hinila ang isa at pinilipit ang braso. Takbo sa trike, Jiro! Sigaw ni Mang Ruben. Tumakbo si Jiro pero ang isang lalaki mula sa van ay humarang at biglang sumuntok. Mabilis, sanay. Napaatras si Jiro. Pak! Isang bato ang tumama sa lalaki mula sa gilid. Si Benjo ang may tama. Bata pa yan, walang laban sa'yo. Sa akin ka! Sigaw ni Benjo habang hinahampas ang lalaki ng helmet. Nagkagulo ang apat. Nang marinig nila ang paparating na mga tao mula sa kabilang kanto, mabilis na sumakay ang mga kalaban sa van at umalis. Humihingal si Jiro. Tay, para saan yon? Hindi yon pangharang. Pagkuha ang pakay nila, sagot ni Mang Ruben. May gustong hindi ka makapunta sa arena. Nagkatinginan silang lahat. Hindi na ito banta, execution na ng plano. Paglapit sa arena, sa kabila ng nangyari, nagpasya silang ituloy ang biyahe. Pagdating nila sa San Miguel Sports Arena, malayo pa lang ay kita na nila ang dami ng tao, manonood, bettors, sabonghero, handler at ilang kilalang personalidad. May malaking tarp,
Regional Derby pantay na laban, malinis na sabong. Ngunit nakaramdam sila ng kakaiba. Parang pagsusulat lang sa papel ang malinis, pero ang amoy ng pera at impluensya ay nasa hangin. Paglapit pa, hinarang sila ng dalawang security na nakaitim at may earpiece. "Sino kayo?" tanong ng isa, malamig ang tono. Inabot ni Cap ang invitation letters. Narito ang mga hurado. Guest Integrity Judge si Ruben at Jiro. Parehong pinagmasdan ng mga bantay ang papel. Pero may isang sandaling nagkatinginan ang dalawa, may kahulugan. "Dito kayo dadaan," sabi ng isa. Tila iniiwas sila sa main entrance. Naglakad sila sa side gate, papunta sa mas makipot at hindi pansin na daanan. Habang naglalakad, bumulong si Cap kay Mang Ruben. "Napansin mo yon? Dapat sa main judge's gate tayo dadaan. Bakit nila tayo inililihis?" "May nagmamanipula sa entry nila," sagot ni Mang Ruben. "Magbantay tayo." Unang sabotahe. Pagpasok nila sa holding area para sa judges, may dalawang upuan para sa integrity judges. Pero may nakaupo na. Isang lalaki, nakakurbata, may hawak na sigar, kampante ang ngiti. Sa tabi niya, isang babaeng naka-blazer, may hawak na folder. "Excuse me," sabi ni Kapitan. "Reserved ang seat na yan para kina Ruben at Jiro." Hindi tumayo ang lalaki. "Kami ang integrity judges. May memo. Kayo na ang alternate." Nagpakita ang babae ng dokumento na may pirma at stamp ng organizer. Kinapa ni Jiro ang bulsa at inilabas ang original invitation. "May pirma kami, hindi stamp lang," sagot ni Jiro. Pinagtabi ang dalawang papel. Ang malaking kaibahan. Sa papel ni na Ruben pula ang pirma. Sa papel ng bagong dumating itim, sumenyas si Cap kay Mang Ruben. "Tay, ibig sabihin, pinalitan ang hurado. Sila ang gusto ng nasa loob, hindi nakapagpigil si Jiro. Ayaw niyo kami dito, ano?" Ngumiti ang lalaki at lumapit, halos dikit ang mukha ni Jiro. "Bata, sa larong may malaking pusta, hindi uso ang tama. Uso ang kaya mong bayaran." Dagdag ng babae, "Hindi ninyo makokontrol ang derby. Masyado kayong bago." Dito sumagot si Mang Ruben, hindi galit, pero matatag. "Bago, pero hindi nabibili." Tahimik ang lahat sa loob ng silid. Ngunit ang titig ng magkabilang kampo ay parang sultada ng dalawang manok, walang aatras. Ang anino ng hudyat. Paglingon ni Jiro sa salamin ng pintuan, may nakita siyang lalaking naka-black cap na nakamasid sa kanila mula sa hallway. Hindi kasama sa staff, hindi manonood, hindi sabongero. Ang tindig nito, kapareho ng mga dumukot sa kanya kanina. Nang magtama ang kanilang mata, mabilis itong naglakad palayo. "Tay," bulong ni Jiro. Narito sila, hindi pa tapos ang tangkang pagharang. Tumayo si Mang Ruben at huminga ng malalim. "Sige, kung ayaw nilang umupo tayo sa harapan, dito tayo uupo. Pero makikita nila, kahit saan kami umupo, dala namin ang katotohanan." Sa loob ng arena, mabilis na napuno ang mga upuan. Nagsimula ang announcer. "Mga kababayan, ng laban para sa malinis na sabong ay magsisimula na." Ngunit sa ilalim ng hype, may nag-iikot na plano upang patahimikin ang mag-ama bago sila makapagsalita. At ang unang laban, hindi manok ang isasabak, kundi ang prinsipyo ng katotohanan laban sa puwersa ng daya. Pagsapit ng unang laban sa Regional Derby, umalingaw-ngaw ang sigawan at pustahan. Ang ingay ng crowd ay parang alon ng dagat. Malakas, pabago-bago, at maaaring baliktarin ang sinuman na mahina ang loob. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may nakaabang na mas tahimik ngunit mas mapanganib, ang kamay ng daya. Ang unang laban,
sa pula matador, sa puti bangkilan. Nagsimula ang laban. Malakas, mabilis, at halatang magka-level ang dalawang manok. Ngunit sa kalagitnaan ng ikalawang salpukan, may napansin si Mang Ruben, isang kumikinang sa pakpak ni Bangkilan. "Jiro, nakita mo yon?" Bulong niya. "Oo, Tay, may pahid sa pakpak. Nag-iiwan ng marka. Ang pahid, isang ipinagbabawal na substance na nagpapahina sa kalaban kapag nadikit. Isang uri ng kemikal na halos walang amoy at hindi agad napapansin ng mga hurado maliban kung sanay ang mata." Lumapit si Mang Ruben sa table ng hurado, magalang ngunit matatag. "Boss, may nakita akong irregularity. Dapat i-check ang pakpak ng puti." Tumingin ang isa sa hurado, nagngangalang Mr. Paterno, kilalang sabonghero na konektado sa malalaking bettors. Napatingin ito kay Ruben mula ulo hanggang paa. Waring minamaliit siya. "Aba, bago ka pa lang dito, Ruben. Hayaan mo kaming mga veterano ang tumingin. Hindi kailangan ng baguhan sa mesa." Umigting ang panga ni Jiro. "Sir, hindi po kami nandito para magpasikat. Nandito kami para tiyakin na malinis ang laban." Isang batang hurado ang sumabat, medyo kinakabahan. Baka pwede nating i-check, since integrity judge sila." Ngunit pinutol siya ni Mr. Paterno. "Hindi na kailangan. Ipagpatuloy ang laban." Nagsimula ang count. Bumagal ang sigawan ng crowd, pero hindi dahil narinig sila, kundi baka naramdaman nilang may mali. Maya-maya, tumumba si Matador hindi dahil sa tama, kundi dahil parang nanghina ang pakpak. Panalo ang puti. Sigawan. Saya. Pustahan. Ngunit sa gitna ng ingay, may katahimikan ng konsensya. Nag-iisang tumutol. Tumayo si Mang Ruben. Hindi sumisigaw, hindi nag-aaway, kundi malumanay na nagsalita sa mic ng hurado. "Kung ganito magsisimula ang derby, hindi ito malinis." Biglang natahimik ang bahagi ng crowd. "Ang nakita ko ay hindi natural. Bilang integrity judge, may karapatan akong humiling ng review." Napuno ng bulong-bulungan ang arena. May sumang-ayon, may kumontra. Umawang ang labi ni Mr. Paterno at ngumiti ng malamig. "Ruben, ang salita mo ay laban sa akin at ako ang senior judge dito. Sino sa tingin mo ang mas paniniwalaan nila?" Tumayo si Jiro. "Ang tama." Hindi nagustuhan ni Paterno ang sagot. "Kung ayaw mong mapahiya, umupo ka na lang at umahimik." Pero isang pamilyar na boses ang sumabat mula sa gilid. "Kung integrity ang pinag-uusapan, bakit ka takot sa review, Paterno?" Lumingon ang lahat. Si Kapitan Mar hindi dapat may mikropono, pero kinuha niya ito mula sa isang marshal. "Kung may malinis na budhi ka, dapat ikaw ang unang pumayag." May ilan sa audience na pumalakpak, unti-unting sumasang-ayon. "Oo nga, check nyo. Ano yang tinatago nyo?" Ang presyon ay biglang lumipat sa senior judge. Nagbago ang mukha ni Paterno, mula galit, naging pilit ng ngiti. "Sige, Anya, kung yan ang gusto ng majority, i-check natin." Naglabas ng maliit na ilaw ang marshal, pinasinagan ang pakpak ni Bangkilan. Sa ilalim ng ilaw, kumislap ang malakristal na pahid. Ang crowd ay sumabog sa hiyawan at sigaw. "Daya! Cheater! Disqualify!" Namutla si Paterno. Ngunit bago pa man gawin ang official ruling, may biglang dumating na VIP guard, bumulong sa tainga ng chief organizer, at ang organizer naman ay tumingin kay Paterno. "Hindi natin pwedeng i-disqualify. VIP ang may-ari ng puti, sponsor ng event. Dito lumiwanag ang buong larawan. Ang laban ay lutong-luto at ang mga hurado ay hindi pantay." Ang delikadong desisyon. Hinila ng organizer ang mikropono at nagpahayag. Sa kabila ng issue, napagpasyahan ng committee na
Hindi na narinig ni Jiro ang sumunod. Nag-init ang tenga niya, hindi dahil sa ingay, kundi sa galit. Tay, kung hindi tayo magsasalita ngayon, uulit to sa bawat laban. Alam ko, sagot ni Mang Ruben, mahina pero matatag. Kung ibabagsak natin sila ngayon, baka mas maaga tayo atakihin. Bulong ni Kapmar. Pero kung tatahimik tayo, sira ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sagot ni Mang Ruben. Tumayo si Mang Ruben sa gitna ng table, tumapat sa mic, at nagsalita ng buong tapang. Kung hindi nyo kayang maging malinis, kami ang gagawa ng paraan para maging malinis ang laban kahit hindi nyo gusto. Nabulabog ang arena. At sa gilid ng bleachers, sa madilim na bahagi, isang lalaking nakaitim ang ngumiti habang nanonood. Hindi ito ngiti ng pagsuporta. Ito ay ngiti ng taong naghihintay na mapagplanuhan ang pag-atake. Umalpas ang bulungan sa loob ng arena matapos magsalita si Mang Ruben. Hindi pangkaraniwan para sa isang integrity judge ang kumontra sa mismong committee sa harap ng crowd. Para itong pagsuntok sa pader, pero ngayong nagkaroon ng bitak, hindi na ito madaling maisara. Habang abala ang audience sa reaksyon, may lumapit sa kanila. Isang lalaking nakaitim na Amerikana, may hawak na clipboard at ngiting puno ng formal na galang, ngunit may bahid ng pananakot. Magandang hapon, Mr. Ruben at Jiro, bungad ng lalaki. Hindi nito sinabi ang pangalan niya, pero halatang kilala nila siya. Ako si Mr. Salcedo, Chief Coordinator ng Derby Committee. Nais ko lamang kayong paalalahanan na ang tungkulin ninyo rito ay maging observer, hindi maging tagapagpabagsak ng tradisyon. Ngumiti ito, yung uri ng ngiting malamig, walang kaluluwa. Nirerespeto namin ang inyong sikasik pagpapatuloy ni Salcedo. Pero sana'y manatili kayong nasa limitasyon. Ayaw nating maging magulo ang event, hindi ba? Magalang ang tono, pero ang mga salita ay parang kutsilyong dahan-dahang isinusuksok sa pagitan ng tadyang. Hindi sumagot si Mang Ruben. Si Kapmar ang kumontra. Kung malinis ang laban, wala kayong dapat ipangamba sa sigas namin. Lumiit ang ngiti ni Salcedo. Bahagya niyang inabot ang balikat ni Kap, isang tapik na mas ramdam na babala kaysa respeto. Ang problema, Kap, hindi kayo ang dapat magdikta ng malinis. Kami. Pag-alis ni Salcedo, napansin ni Jiro na may iniwan itong maliit na papel sa mesa nila. Kinuha niya ito at binasa. Sa sulat kamay, isang maling hakbang pa, at ikaw ang susunod na dadalhin palabas ng arena. Hindi nakapigil si Jiro. Nangalit ang kamao. Tay, sobra na. Ginagawa nila tayong tanga sa harap ng lahat. Hinawakan ni Mang Ruben ang balikat ng anak. Jiro, ang taong sumisigaw agad, mas madaling hulihin. Gamitin mo ang isip mo. Yan ang ayaw nila. Psychological game begins. Nang magsimula ang ikalawang laban, tila mas agresibo ang crowd. Hindi para sa laban, kundi para subaybayan sina Ruben at Jiro. May biglang sumipol mula sa likod. Hoy, integrity judge. Tingnan mo to, baka may pahit rin. Ha ha ha. May iba pang sumigaw. Ruben, akala ko ba laban ng mahirap lang kaya mo? Huwag kang sumausaw sa laban ng mayayaman. Takot ang gustong itanim. Hindi suntok, pagdududa. Ang tawag dito sa mundo ng sabong, mind weakening of the handler. At ngayon, sila ang manok sa gitna ng ring. Ang mga tao ang umaaligid, umuudyok, sinusubukang gulatin ang prinsipyo nila. Maging matatag, bulong ni Kapitan. Isang laro sa ulo ni Jiro. Habang tumatakbo ang laban, naramdaman ni Jiro ang panginginig ng kamay niya. Hindi dahil sa laban ng manok, kundi sa presyur ng libo-libong matang nakatutok sa kanila. Mali ba ang ginawa natin? Kaya ba namin ito?
Halos marinig niya ang mga sariling tanong sa loob ng utak niya. Napansin iyon ni Mang Ruben. "Jiro," bulong ng ama, "ano ang unang natutunan mo sa sabong?" Huminga si Jiro ng malalim. "Tingnan ang manok, hindi ang tao." "Tama," sagot ni Ruben. "Sa laban, kung magpapadala ka sa reaksyon ng tao, talo ka bago pa magsimula. Tutok sa totoo, hindi sa ingay." Unti-unting kumalma ang dibdib ni Jiro. Ang sabuting mahirap patunayan. Sa ikalawang laban, tila wala namang daya. Maganda ang palitan ng tikada. Naging kapana-panabik. Halos sabay bumagsak ang dalawang manok. Ngunit isang handler ang biglang pumasok sa ring kahit bawal. Kunwari, hahawakan ang manok niya. Isang segundo lamang, pero sapat para may ipasok sa ilalim ng pakpak. Isang maliit na pinong pulbos na katulad ng instant irritant. Nagpapaligaw ng galaw ng kalaban. Walang hurado ang nakakita, maliban kay Jiro. "Tay?" May tinapik siya sa pakpak. Tumayo si Jiro, pero bago siya makapunta sa mic, biglang lumapit ang isang marshal at humarang sa kanya. "Sir, bawal pumasok o magsalita, wala kayong turn." May malakas na bulong sa likod nila. "Kita mo? Binabantayan na nila ang bibig mo." Narinig iyon ni Jiro, hindi mula sa crowd. Isang lalaking nakaitim ang nagsabi, may nakalagay sa ID, "Special Access." Wari sinasabi nito, "Mas nakikita namin kayo kaysa nakikita nyo kami." At iyon ang mas nakakatakot. Pagkakahati ng mga hurado. Pagkatapos ng laban, nagkaroon ng deliberation ng hurado. Si Mr. Paterno agad nagsalita. "Clear win for Blue. Walang violation." May isang hurado na tila pag-aalinlangan. Pero parang may irregular entry si handler. Naputol si hurado ng matalim na tingin ni Paterno. Tumayo si Mang Ruben. "Kung hindi iimbestigahan ang pagpasok sa ring, sana alisin sa pangalan ang integrity sa titulo ng mesa natin." Tahimik ang mesa. Wala nang masabi si Paterno, kundi isang mapanganib ng ngiti. "Ruben, kapag ang tao ay masyadong matuwid, madali siyang baliin." Hindi na umimik si Mang Ruben, ngunit alam niya ang laban sa isip ang kailangan nila. Pag-upo niya, nakita niyang nakatitig ang lalaki sa sulok, ang lalaking nakita ni Jiro kanina. Habang umiikot ang ilaw ng arena, umilaw saglit ang mukha nito. At doon nila pareho nakilala. Isa siya sa mga kalalakihang sumubok dumukot kay Jiro. At ngayon, nakapasok siya sa loob ng VIP access. Sa puntong iyon, alam ng mag-ama. Hindi lang nila kalaban ang mga hurado. May tao sa loob na hindi narito para sa sabong, kundi para tapusin sila. Lumalalim ang gabi sa San Miguel Sports Arena, ngunit imbes na humupa ang tensyon, lalo itong kumikirot sa paligid. Habang tumatagal ang bawat laban, lalo ring lumalapit ang panganib sa mag-ama. Sa bawat palakpak ng crowd, sa bawat sigaw ng pusta, may mga matang nakatingin hindi sa laban, kundi sa kanila. Masid sa dilim. "Tay," bulong ni Jiro habang kunwari abala sa pagsusulat, "nakita niyo yung lalaking nakititig sa atin kanina? Yung isa sa mga dumukot?" "Oo," tugon ni Mang Ruben, hindi tumitingin direkta. "Huwag kang lalapit o tititig pabalik. Kung alam niyang alam mo, maaari siyang kumilos agad." Sa gilid ni Jiro, may mahinang boses. "Kuya, may hindi tama sa paligid." Si Iking, isa sa mga kabataang lihim na sumunod pala para manood mula sa malayo. Hindi dapat siya naroon, ngunit halatang nag-aalala. "Bumalik ka sa upuan niyo." Madiin ngunit banayad ang utos ni Jiro. "Hindi dapat kayo nakahalubilo dito." "Pero kuya, huwag mo akong pilitin," putol ni Jiro. "Mas ligtas kayo sa crowd."
Umiling si Iking, ngunit sumunod. Bagong anyo ng respeto, may kasamang takot para sa kanyang guro. Isang pansin na hindi dapat mapansin. Sa kalagitnaan ng ikatlong laban, napansin ni Mang Ruben ang isang kakaibang kilos ng referee. Sa tuwing may hahawak sa manok upang ayusin ang tari, palihim nitong hinahawakan ang likod ng leeg ng manok ng isang kampo, isang sapot ng pulbura na pampahina ng reflex. Halos hindi halata sa mata ng karaniwang handler. Pero hindi kay Mang Ruben, isang veteranong nagdaan sa maduming panahon ng sabong. Ref ang naglalagay ng daya, bulong ni Ruben. Nanlamig si Kapmar sa narinig. Kung mismong referee ang bahagi ng sabwatan, ibig sabihin, mas malawak ang kalaban kaysa sa inaakala nila. Ang unang pag-atake. Matapos ang ikatlong laban, tumayo si Jiro para magbanyo. Isang bantay ang nagsabing, doon siya sa VIP restroom dumaan. Waring formal at magalang ang alok. Ba't ang tingin ni Ruben ay hindi natuwa? Jiro, dito ka sa public restroom dumaan. Sabi ni Ruben, may kutob. Ngunit bago sila makalakad, dalawang lalaki na naka-crew uniform ng arena ang humarang. Sir, dito po ang para sa judges. VIP door. Ramdam ni Jiro ang tension. Sumunod ka lang, sagot ni Ruben. Ngunit bahagyang pumuwesto sa tabi ng anak, handa sa kahit ano. Habang papasok sila sa mas makipot at tahimik na hallway, parang biglang naging malayo ang ingay ng crowd. Para silang hinihiwalay sa proteksyon ng publiko. Sa dulo ng hallway may tatlong lalaking nakapila. Pamilyarang tindig. Hindi sila staff. Mga lalaking nakasabay nila sa tangkang pagdukot kanina. Isinara ng isang lalaki ang pinto sa likod nila. Magandang gabi, sabi ng isa, sabay ngisi. Hindi ba kayo dapat nauuna pang umalis, Ruben? Ayaw naming may abalang integrity judge dito. Dahan-dahang pumwesto si Mang Ruben sa harapan ng anak. Kung gusto niyo akong saktan, gawin niyo, pero huwag niyong gagalawin ang anak ko. Umiling ang lalaki. Hindi ikaw ang pakay namin ngayon, ang bata. Sumugod ang isa, mabilis at may hawak na bagay na parang stun baton. Pero mabilis kumilos si Mang Ernesto na pala'y sumunod sa kanila para tiyakin ang seguridad. Hinampas niya ang lalaki, natamaan ang braso nito at nalaglag ang baton. Nagkagulo. Si Benjo sumugod, sinapak ang pangalawa. Si Kapmar ay humarang sa ikatlong lalaki. Takbo na, sigaw ni Mang Ernesto. Hinila ni Ruben si Jiro palabas ng hallway, pabalik sa crowd. Napabalik ang mga goons, alam nilang mabibisto sila pag sumugod sa arena. Pagbalik nila sa may mas maraming tao, huminga ng malalim si Jiro, nanginginig ang tuhod. Tay, muntik na ako. Hinawakan ni Ruben ang muka ng anak, mahigpit ngunit may pag-aalaga. Hindi kita papayagan na mawala. Hindi tayo huminto noon sa dilim ng tulay, hindi tayo hihinto ngayon sa harap ng liwanag. Ang nakaw na dokumento. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Jiro ang maliit na papel na nalaglag mula sa bulsa ng isa sa mga lalaki sa hallway. Pinulot niya ito bago sila bumalik sa mesa ng hurado. Pagbukas niya, may nakasulat, Project Pitik. Lahat ng laban may assigned winner. Sponsors, DZN, SCO, Paterno, Ref Union. At sa ilalim, may drawing ng parang pyramid. Sa tuktok, nakasulat ang codename, El Maestro Hindi Nahuli. Parang bumagsak ang mundo kina Ruben at Jiro. Ibig sabihin, ang taong nahuli nila noon hindi ang tunay na maestro. Ang maestro na nakalaban nila, isa lang palang galamay. At ang tunay na utak, buhay. Nagmamasid. At ngayon ay alam na kung saan sila nakatira. Sa sandaling iyon, alam nila. Hindi sila dumalo sa derby para lang maging hurado.
Dinala sila rito para makapasok sa mundo ng tunay na halimaw. At sa susunod na laban, hindi na manok ang tatamaan. Tao na. Nagngingit-ngit ang tensyon sa buong arena matapos ang lihim na tangkang pag-atake. Alam ni na Mang Ruben at Jiro na hindi na sila basta panoorin lamang sa derby, target sila. Ngunit dala nila ang dokumentong nagpapatunay ng mas malalim na sabwatan. At alam nilang ang liwanag ng entablado ang pinakamabisang lugar para ihain ang katotohanan. Ang pagtitipon ng lakas ng loob. Tay, ano ang gagawin natin? Tanong ni Jiro. Hawak ang papel na naglalaman ng code names kasama ang ebidensyang konektado sa mga hurado, referee at organizer. Hindi tayo aalis dito ng nakayuko, sagot ni Mang Ruben. Pero hindi tayo bababa sa antas nila. Kung ihahayag natin to, kailangan nasa tamang tiempo. Si Kapmar ay lumapit, may hawak na kanyang radyo. May nakapwesto na akong tao sa labas, pulis, media, at 2 dating sabungero na may lakas ng loob na magsalita. Kapag nagbigay ka ng hudyat, papasok sila. Nagulat si Jiro. Kap, paano mo nagawa yon? Ang taong takot dati. Ngayon may dahilan ng lumaban, tugon ni Kap. Ang laban na magpapayanig sa bayan. Nang inanunsyo ang main event ng derby, halos umuga ang arena sa lakas ng sigawan. Final match, pula versus itim. Isang laban na sinasabing pinakamalaking taya ng gabi. Ang manok ng VIP sponsor, Emperador, kontra sa challenger. Ngunit bago magsimula, tumayo si Mang Ruben. Hinawakan ang mic. At sa unang pagkakataon, hindi laban ng manok ang pakay, kundi laban ng katotohanan. Mga kababayan, malakas ngunit kalmadong sabi ni Mang Ruben, nandito kami hindi para maging hadlang sa saya nyo. Hindi rin kami nandito para maging bida. Pero may dapat kayong malaman bago magpatuloy ang laban. Parang sinuksok ang ingay sa bote. Biglang natahimik ang arena. Tay, ito na ba? Bulong ni Jiro. Simulan natin. Itinaas ni Mang Ruben ang dokumentong hawak ni Jiro. May sistema ng daya na nagaganap sa regional derby na ito. Tinatawag na Project PTIC. Lahat ng laban ay may nakatalagang mananalo bago pa man magsimula. Napuno ng bulungan ang arena. Hindi lang basta handler ang sangkot, pati hurado, referee at sponsor mismo. Parang bomba ang sumabog sa crowd. Isinabit ni Jiro ang papel sa screen sa likod gamit ang tulong ni Cap. Isang projector ang biglang umilaw. Paterno Zonal Lead, Ref Union Enforcer, DZN Sponsor. At sa tuktok ng pyramid, El Maestro Utak. Nahuli ang tinawag niyo nung una, sabi ni Jiro. Pero hindi siya ang tunay na maestro, siya ang pain. At ngayon, ang totoong utak ang gustong pabagsakin kami. Hiyawan, sigawan, may naniniwala, may kumukontra. Ang harapang pagtutol, tumayo si Mr. Paterno, mukha'y nag-aapoy sa galit. Maling-mali ang paratang nyo. Sino kayo para siraan ang taon-taong tradisyon namin? Mga walang kwentang sabungero lang kayo. Kung wala kayong tinatago, sagot ni Ruben, bakit kayo natatakot sa investigasyon? Sumigaw ang ilang nasa crowd. Investigasyon. Tama si Ruben. Ilabas ang tunay na utak. Nang marinig ni Paterno na lumalaban ang crowd, suminyas siya sa security. Ilabas yang mga yan. Paalisin. Tumakbo ang mga bantay papalapit. Ngunit bago sila makaabot kay Ruben at Jiro, boom! Nagbukas ang side doors. Pumasok ang media, 2 pulis, at ilang dating sabungero na may hawak na sworn statements. May warrant kami para sa 2 opisyal ng derby na sangkot sa illegal fixing. Sigaw ng pulis. Napatigil ang security. Hindi sila makagalaw. Hindi nila pwedeng labanan ng pulis. Bumaliktad ang sitwasyon. Bigla, nasa depensa na ang magkabilang kampo ng kalaban. Paglitaw ng isang anino. Habang nagkakagulo,
Napansin ni Jiro na umiwas pa rin ang isang lalaki mula sa VIP room. Nakaitim, maamo ang muka, mukhang inosenteng negosyante, pero sa mata, malamig, tuso, sanay magmaniobra. Nagtama ang kanilang mata. At doon niya naramdaman. Ito ang tunay na maestro. Hindi sumigaw ang lalaki, hindi kumilos para tumakas. Ngumiti lamang, parang nagsasabing, magaling, pero laro lang ito, hindi pa tapos. Lumapit siya ng bahagya at bumulong kay Jiro habang nagkakagulo. Ang sinira mo ay business. Ang kalaban mo, hindi naglalaro. At tulad ng anino, naglakad siya papalayo, nakalulusot sa gulo. Tila planado ang bawat hakbang. Sinubukan siyang sundan ni Jiro, ngunit pinigilan ni Mang Ruben. Hindi ngayon, anak. Kilala na natin ang mukha niya. Mas mahalaga yan kaysa habulin siya sa dilim ng walang plano. Ang pagwawakas. At simula ng mas malaking misyon. Nadala sa kulungan sina Paterno at 2 referee. Nabulgar ang ilang sabuatan. Naging laman ng balita ang buong derby. Marami ang nagpasalamat sa mag-ama. Sa labas ng arena, kinausap ni Kapmar si Ruben. Ruben, Jiro, hindi pa tapos ang laban. Ang maestro, mas malaki ang hawak niyan kaysa sabungan. Pera, politika, mga taong ginagamit. Sumagot si Ruben. Alam ko, pero ngayon, hindi na tayo nag-iisa. Tumayo si Jiro sa tabi ng ama. Hindi na batang takot magkamali. Tay, dati bahay lang ang pangarap natin. Umiti si Mang Ruben. Ngayon, anak, bansa ang bubunuin natin ng may dangal. At habang papalayo ang mag-ama, dala ang notebook ni Lito at bagong ebidensya, batid nila. Hindi na ito laban ng sabungan. Ito na ay laban ng legacy. Wakas ng part 2. Salamat sa pagsubaybay ng aking kwento, mga tagapakinig.